At dahil nga sa kakashopee natin ay nakakita tayo dito ng isang earbud. Nakakarating lang, agad ko agad sinubukan, ayun, okay naman. Nakaka-connect sa cellphone. At the same time, pwede rin siya sa laptop. Eto na nga at binubuksan ko na siya dito. At eto nga yung kanyang box. In fairness, presentable naman. At nandito na rin yung kaunti niyang specs. May total battery nga ito na 300 mAh. At sa isang charge lang ng earbuds na to, ay pwede mo na siya ditong gamitin ng 6 hours. May kasama na nga rin itong manual, earbuds na may iba't ibang size. 3 pares nga ito pero yung isa automatic na nakasalpak na. May kasama na nga rin itong Type-C cable. At syempre yung kanilang earbuds. Grabe, ito yung kanyang design dito. Nakalagay dito yung logo na One Hora. At grabe, parang spaceship talaga. Parang papunta ng outer space ah. Black nga pala yung nakuha kong kulay kasi wala nang stock yung ibang kulay eh. Black lang meron. Anyway, ganito yung kanyang design at nandito yung kanyang charging port. Honestly, medyo nahirapan niya ako itong buksan kasi medyo lapat na lapat. Ganito nga yung design niya, may tatak dito na 1 hora at yung more details niya nandito na rin sa loob. May maliit na plastic nga pala itong earbuds natin na naka-cover. Para sa kanyang connections, kailangan mo lang itong tanggalin at lang sa ganun may charge na rin ito. Each earbuds nga pala meron itong mic hole. Nasa manual niya na rin yung kanyang function. Eto nga, ipapakita na rin natin. Siyempre alam nyo na kung paano gamitin ito. Napakasimple lang i-connect sa iPhone or Android ninyo. I-on nyo lang yung Bluetooth ninyo at i-make sure na nakabukas yung earbuds ninyo at tanggalin yung isa. At ipatong mo lang muna dito sa gilid nang sa ganun mag-activate yung on niya. At siyempre madali na lang siya dito madidetect ng phone mo. Automatic i-pair mo lang at ayun, goods na. At syempre, ma-enjoy mo nang gamitin itong product na ito. Hindi lang sa phone siya pwedeng gamitin, pwede rin sa laptop, basta may Bluetooth. Pero honestly, may kaunti lang siya ditong delay, kaya mas maganda pa rin gumamit ka ng zero latency na headset kapag nag-edit ka. Pero sa mga basic tasks, okay lang naman siya. About nga pala sa quality niya, hindi ganun kapangit pero hindi lang din ganun kaganda. Neutral lang talaga. Pag music lover ka, mapapansin mo yung pagkakaiba nito, medyo crispy ng konti ito. Pero overall, mura lang kasi siya, kaya naman swak na rin sa presyo niya. Mag-iwan nga pala tayo dito ng link dito sa description below sa mga gustong umorder ng ganitong product.